topic natin. Aminado na to eh. Inaamin na po nila na wala talaga silang ebidensya laban kay BP Sara. Tignan nyo po ang mga pahayag nito. Tignan nyo ha. Shell Jokno. Sila po nakasalang sa impeachment. Bakit po nila ngayon sasabihin to? Tignan nyo po. Culture of violence. Naniniwala si House Prosecutor, Akbayan Representative Shell Jokno, na umusbong sa Pilipinas ang kultura ng karahasan dahil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte na nililitis ngayon sa pagbabanta ng buhay ni President Ferdinand Marcos. So ngayon po, ang nire-reintroduce nila yung culture of violence na dulot nito ni Tatay Digong. Dahil wala po silang maipakita na ebidensya na may death threat si BP Sara, iba na po ngayon ang kwento. Yung culture of violence, yung sinasabi nilang culture of violence, yan po dapat ang nilulutas. Malaki-laki yung nag-iepekto, lalo na yung war on drugs sa ating kultura dahil naging normal yung nakita natin dugo sa kalsada. Naging normal. Alam mo, Shell Jokno, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung mga issue mo. Nung panahon ni Tatay Digong, kaya po siya very popular. Alam mo ba rating ni Tatay Digong nung panahon niya? Shell Jokno? 90%. Ngayon, ilan? Negative. Dahil sa sinasabi mong war on drugs, dahil naging payapa, baliktad yung mga utak niyo. Kayong mga mayayaman kasi, nagbabasa lang kayo ng dyaryo. Wala naman kayo nakikitang karahasan eh. Mayayaman kayo. Galing kayo sa mga bahay nyong gated, galing sa mga gated communities. Jokno yan si Jokno eh. Tatay niya yung Senador Jokno eh. Mayaman yan. Gated community. Mayaman lang pero hindi. Mayaman lang si Jokno pero hindi ko ipagpapalit yung naging buhay ko. Lalabas kayo sa inyong mga gated communities. Safe na safe kayo dahil gwardyado kayo 24 oras. Nakakotse po kayo. Hindi nyo naranasan yung karahasan before Digong. Kami pong bago makapunta sa sakayan, dadaan po sa mga kanto. Yung mga tagalooban nalalabas po, maraming madadaanan na adiksyones. Para pong araw-araw, nung bago yung panahon ni Digong, araw-araw, kinakabahan ang lahat ng tao. Parang digmaan po. Bago si Digong, digmaan po ang dadaanan namin. Lalo na po yung mga katulad ko na may mga hitsuran ng konti. Takaw, kursunada ka eh. Sa totoo lang po, lahat po iniisip natin. Pag galing kayo sa looban, makakalabas ba ako rito ng buhay? Makikita mo na po mga tambay dyan yung mga adiksyones. Bago ka makarating sa kanto, kitang-kita mo na yung mga adiksyones na sila po yung nakatambay sa mga kanto. Hindi po lahat ng tambay, adiksyones, pero karamihan. Lalo na rin sa mga lugar na pinanggalingan namin. Naging mapayapa po nung panahon ni Tatay Digong. Yan yung sinasabi namin. Kaya po 90% si Tatay Digong. Huwag niyo pong binabaliktad. Anong kinalaman yan ba dong? Yung pagsasalita nila, di ba nakakulong na si Tatay Digong? Ako rin po nagtataka. Pag si Jokno lang po, out of the blue, teka muna, bakit nyo biglang binubuhay ang mga culture of violence? Di ba nakakulong na si Tatay Digong? Magkaka-ideya po kayo pag binasa nyo naman kung anong mga pahayag ni Teredon. Ito po, wala po silang maipakita, mismo yung abogado nila umamin na
Talagang walang ebidensya na nag-hire si BP Sara ng assassin. Kaya po, nagpo-promote po sila na yung mga Duterte, violente ang mga yan. Kaya dapat hindi na siya maging vice president. Aba, lintik na yan. Bago mo matanggal ang binoto ng tao, kinakailangan may krimen siya nagawa. At yung krimen na yan, napatunayan nyo sa pamamagitan ng ebidensya. O, tignan nyo po, ang mga sinasabi, seredo naman ngayon. Nagpapauso na po sila. Kung hindi po nila, kung wala po silang ebidensya, daanin na lang natin sa drama. Sabihin natin, violente talaga yan si BP Sara kasi tatay niya, violente. Sila'y nagpauso ng culture of violence, kaya nagbabarilan. Tignan nyo po, pinag-uugnay-ugnay nila. Matagal na nakakulong si Tatay Digong. Pati yung Tacloban shooting, sinisisi sa kanya. Ito po ang sinabi ni Rigon, mas direkta para mas maunawaan ninyo. Ang pinaprosecute po natin, hindi lang po yung threat sa Pangulo. Ha? Hindi lang yung threat sa Pangulo? Siguro, ang gusto niya sabihin, pati pagnanakaw ng mga hindi po eh. Yung tungkol sa threat. Pinoprosecute din natin yung kultura ho ng pagbabanta. Kultura na ngayon. Diyos ko, dahil wala kayong nakita, hindi nyo napatunayan na si BP Sara ay nag-hire ng assassin, hitman, kultura na lang. O ano sinabi ni Jokno? Culture of violence. Ito, kultura ng pagbabanta. Isa yung linyahan nila eh. Pinipersecute namin, pinoprosecute namin si BP Sara dahil siya ay violente, hindi siya bagay na maging vice president dahil may kultura sila ng pagiging violente. Mana siya sa tatay niya. Kaya banta sila ng banta. Puta, ano na ngayon? Ugali na ngayon. Hindi na po krimen. Yung ugali na ni BP Sara ang gusto nilang pigilan. Kaya siya tatanggalin dahil may ugali siyang hindi ka iga-igaya. Hindi po dapat yan. Oh, eto pa isang patunay. Baka sabihin nyo, niloloko ko lang kayo tungkol dyan sa mga, yan na po ang linyahan nila. Kultura na po ng pagiging violente. Eto pa po. Oh. Oh, eto pa. Oh, eto pa. Oh. Sabi naman ni Dilima, gagayahin ng marami na okay lang pala magbanta. Culture na naman. Gagayahin ng marami, kultura na naman. Okay pala magbanta na okay lang pala ang pumatay kasi yan ang pinakita ng ating Vice President. Krimen po ang dapat ninyong akusahan. Ano ang krimen? Pagbabanta. Kultura ng pagbabanta, kultura ng pagiging violente. Anong klaseng krimen yan? At eto po, lumantad na po ang kanilang the big man nila. Yung big boss ng mga dilawan. Sabi po ni former Senate President Franklin Drilon, conditional man o hindi, hindi naman ito trial kung guilty siya o grave threats o hindi. Hindi raw po ito trial kung guilty siya o grave threats o hindi. Puta, iba na pala. Inuunti-unti tayo dahil alam nila na wala talaga silang ebidensya laban kay BP Sara. Kinakargahan nila tayo. Hindi naman to, hindi yung conditional o hindi conditional. Kung hindi rin ito trial kung guilty o grave threat o hindi. Ha? Yun yung bintang nyo eh. Grave threat. Ngayon, hindi na raw po. Hindi daw usapin kung conditional ito o hindi conditional. Hindi raw usapin kung ito po ay grave threat o hindi. Kung guilty ba si BP Sara o hindi. Kung hindi po siya guilty, absuelto po dapat ang termino doon. Ang punto ni Franklin Drilon at lahat sila, kahit hindi guilty si BP Sara, dapat pa rin tanggalin. Badong, baka ano yan? Hindi po, si Drilon po ang pinakautak ng mga dilawan. Siya po ang
pinakikinggan. Kaya kita yung isang linya. So kung hindi po issue yung grave threat ba o hindi, o conditional ba yung threat o hindi, o kung guilty ba si BP Sara o hindi, ano po ang issue? Ituloy natin ang pagbabasa. Itong trial, doon sa issue ay yung kanya bang behavior ay karapat-dapat sa isang vice presidente. Pucha, behavior. Ano yung behavior? Napagdudugtong-dugtong nyo ba? Pinalalabas nila na mali ang banta-banta, mali ang violente ang behavior nila. Behavior na lang ngayon. Hindi raw importante kung guilty ba siya o hindi. Hindi importante kung grave threat ba yan o hindi. Hindi importante kung conditional ba yung threat o hindi. Ang importante daw yung behavior. Iisa po ang linyahan. Behavior daw. Balik lang natin ng konti. Atras lang tayo ng konti kay Dilima. Di ba? So, ang gusto nilang palabasin dahil wala kaming ebidensya, behavior na lang ni BP Sara ang pag-usapan natin. Karapat dapat ba siyang maging vice president samantalang mahilig siya magbanta? Opo. Kasi po, siya po ay hinalal ng 32 million. Karapat dapat siya maging presidente. Karapat dapat siya ba maging vice presidente dahil siya po ay mahilig magbanta at siya ay violente? Opo, gusto po namin maging violente siya sa mga kriminal. Kinakailangan po maging violente sa mga kriminal. Ano na nga yung sabi ni Dilima? I-review lang po natin bago natin ituloy yung pagbabasa kayo. Gagayahin ng marami na okay lang pala magbanta, na okay lang palang pumatay kasi yan ang pinapakita ng ating Vice Presidente. Pumatay ba si Vice Presidente? Nagluluwistro na ako. Wala pong pinatay si BP Sara. Hindi pa po siya pinapatay, kaya wala pa po siyang pinapapapatay. Tuloy na natin. Nang dire-diretso. Conditional man o hindi, so suko na sila na conditional talaga yung threat ni BP Sara. Hindi naman ito trial kung guilty siya. Ano? Hindi yan trial kung hindi siya guilty ng grave threat o hindi. Itong trial doon ay sa issue kung karapat dapat bang behavior ay sa kanya bang behavior ay karapat dapat sa isang vice presidente. Is that betrayal of public trust kung saan sinasabi mong papatayin kita? Conditional po yan. Kala mo, mapapaikot mo kami. Hindi lang po yan sinabing papatayin kita. Sabi niya, ipapapatay ko sila pag pinatay nila ako. Huwag niyo pong putulin. Ini-edit niyo .